Plugged in. Uso ngayon ang pagiging eco-friendly. In fact, many car companies have been moving towards making electric vehicles. Mga sasakyang makakabawas sa emissions ng pollutants tulad ng carbon dioxide at nitrogen dioxide. Pero isang bagay ang mahalagang tandaan ng EV car owners. Read the manufacturer's guidelines kung paano at kailan dapat i-plug in ang car battery para gumana ito ng maayos at maging laging handa for city driving or for long-distance travel. We can be compared to EV cars. Hindi natin kaya mag-go-go-go lang without recharging. Physically, kailangan natin ng self-care kung saan ay meron tayong sapat na tulog, pagkain at exercise or other activities that increase our heart rate. Makikita rin natin ang magandang effect nito sa ating emotional and mental well-being. Pero higit sa lahat, we need to be spiritually plugged in. And it's good for us to read the Bible, our manual for living. Sinabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Hindi kailangan malobat bago pa tayo mag-plug in dahil ang salitang manatili ay katumbas ng patuloy at walang tigil. Ikalawa, kung naka-plug in tayo sa Panginoon, we will have staying power dahil sa main power line ng dakilang kapangyarihan nang gagaling ang lakas na tinatanggap natin. Higit pa sa 300 kilometers ng EV battery life or driving to Sagada or to Mayon Volcano from Manila ang makakaya nating takbuhin. Ikatlo, may benefit ang plugging in to Jesus. We can gain love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, ang fruit of the Spirit na mabisang panlaban sa ating worldly desires and negative behaviors. Tiyak na unti-unting mababawasan ang ating polluted and toxic attitudes. Fully charged ka na ba? Let's go! Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na nagpapaalala ng kahalagahan ng isang relasyon sa inyo. Help me, Lord, to remain in you every day so that you can lead me. In Jesus' name I pray. Amen. Think of an instance when you needed to recharge. Paano mo ito ginawa? Kung meron kang gustong baguhin sa ginawa mo, ano ito at bakit? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. John chapter 15, verse 4. I'm Mari Kaimo. Thank you once again for joining us. We'll see you next time. God bless.